po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-27 na linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan mabuti ang mga pagbasa, ito ay napapanahon sapagkat malapit na ang eleksyon na kung saan tayo mga mamamayan ay mayroong karapatan at mayroong kapangyarihan na piliin ang ating mga mamumuno sa ating bayan at sa ating pamahalaan, sapagkat sa ating mga kamay nakasalalay ang pagbabago kapag ating ginawa at ginamit ang ating karapatan. Ay wag po natin aksayin yung karapatan na ibinigay sa atin ng batas na pumili at baguhin ang sitwasyon ng ating bayan sa pamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ay tinatadhana sa ating ng ating mga batas. Mga kapatid, hindi po masama yung magkaroon ng ambisyon sapagkat ang isang tao na may ambisyon ay nangangahulugan na meron siyang pinapangarap para sa ikabubuti ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Kung kaya't ang pangarap o ang isang ambisyon ay gumagabay sa kanya upang tahakin ang tagumpay para sa kabutihan. Ngunit kapag ang ambisyon at ang pangarap ay nahaluan ng makasariling pagnanasa o dili kaya yung mga selfish interest, ito'y nasisira sapagkat ang inuuna ay yung sarili bago ang paglilingkod. Kung kaya tulad ng ginawa ng dalawang magkapatid na sina Santiago at Juan, madalas po natin silang narinig na kasama ng Panginoon sa mga pagkakataon na gumagawa siya ng mga kababalaghan, sa mga pagkakataon na ipinapakita niya yung kapangyarihan, sa mga pagkakataon na ang kanyang pagiging Diyos ay nalalantad. Kasama niya si Pedro, si Santiago at si Juan. O kaya tinakala ng magkapatid na ito na dahil sa sila'y malapit sa Panginoon, ay bibigyan sila ng privilege na makaupo sa kaliwa at sa kanan pagdating sa kaharian ng Diyos. Ngunit dito sila nagkamali. Sapagat sinabi ng Panginoon, ang luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. At inilahad ng Panginoon na ang ambisyon o ang pangarap ng isang tao para manungkulan, para maging pinuno, o para maging dakila ay mayroong pamantayan. O kaya sinabi niya, ang sino mang gusto maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang dapat maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Kaya inilalahad po ng ating Panginoon ng pamantayan sa pagiging dakila at sa pagiging pinuno. May mga tao na gustong maging dakila pero hindi naman ito nakikita sa kanilang gawa. Sapagkat may mga tao na madaling magsalita, mahusay mangaral, mahusay magbigay ng pangako, mahusay kumuha ng mga simpatsya, mahusay ipakita yung kanyang mga ginagawa, pero hindi makita yung talagang kalooban. Tulad na narinig natin sa ilang mga politiko na ngayon ay nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo sa pamagitan ng kanilang mga interes, ay nakikita natin ang kanilang mga sarili na inuuna yung kanilang kapakinabangan. Tulad na nakikita natin at narinig sa mga paglilitis at sa mga hearing na ginagawa ng ating Kongreso at ng ating Senado. May mga tao na malapit sa mga taong makapangyarihan at mayayaman
may mga tao na gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Tulad na nangyayari na nalalantad yung mga confidential fund na nagagamit lamang sa pamagitan ng kanilang mga sariling interes. Kung kaya sa ganitong pagkakataon, dapat nating tingnan yung pamantayan na sinasabi ng ating Panginoon. Sapagkat siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa ikatutubos na marami. Kaya ang isang lingkod na hindi nakahandang magbigay ng kanyang sarili, ang isang lingkod na nangangarap na maging pinuno, ay dapat maging alipin. Hindi maging busabos, kundi dapat maging alipin at nakataya ang kanyang sarili na paglingkuran. Hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang una sa lahat, ang bayan at ang mga tao na kanyang pinaglilingkuran ang dapat maging una sa lahat. Kung kaya tulad ng Panginoon, tayong lahat ay dapat maging lingkod at hindi dapat natin pangarapin na tayo ay paglingkuran sapagkat tayo ay mga sumusunod hindi sa politika, kundi sumusunod tayo sa itinuturo at iniaaral ng pag-aari ng Diyos. At ito ay ang paglilingkod. Kung kaya't kung nais nating maging dakila, dapat maging lingkod tayo. At kung gusto natin maging pinuno, dapat maging alipin tayo ng lahat. Amen.